Paigtingin pa ng gobyerno ang pagtugis sa puganteng si Zaldico kasunod ng impormasyong nagpunta siya ng Sweden. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, galawang kriminal siko. Narito ang report ni Brian Castillo. Isinapubliko ng Supreme Court ang petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban sa Office of the Ombudsman. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden noong January 15 ang dating kongresista. Batayan sa notaryo niko mula sa bayan ng Naka. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, posibleng gumagamit na ng foreign passport si Zaldico. Kaya lumawak ang mga bansa sa Europa na ginagalawan nito. Ang plano ngayon ng mga otoridad, ipa-red flag na rin sa Interpol ang Portuguese passport niko para tuluyang paliitin ang kanyang mundo. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're going to put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal at kung lumabas man, mahuli natin. Ang problema ngayon, kinakailangan pa raw munang makakuha ng kopya ng foreign passport niko bago may proseso ang pag-red flag sa Interpol. Hindi rin daw ito basta-bastang mahihingi lang mula sa gobyerno ng Portugal. Kaya tingin niya Rimulya, sa dami nitong pera, hindi malabong madali pa rin siyang makagagalaw sa Europe. Ang Europe naman madali umikot dyan eh. Wala nang borders yan eh, di ba? Para umikot ka lang ng Amerika. So hindi siya dumadaan sa passport control. Bagamat naka-freeze na raw ang assets niko sa Pilipinas, may impormasyon silang nakapagpuslit pa ito ng nasa ₱100 milyon gamit ang cryptocurrency. Ito raw ang nagagamit niya para pagkagastusan ang kanyang pagtatago abroad. Criminal talaga. Marunong talaga sa krimen. Pati escape route ng pera, escape route ng bahay niya, kung saan siya titira, alam niya. Escape route ng pera, meron siya. More than a congressman, more than a businessman, he was a criminal. Sa ngayon, naniniwala si Rimulya na nasa Lisbon, Portugal siko at patuloy siyang minomonitor ng intelligence team. Gayunman, aminado ang kalihim na hindi madali ang trabaho ng iilang tauhan ng intel na naroon. Lalo't limitado lang din ang resources nila sa ibang bansa. Kung gusto naman daw ni Zaldico na makipagdialogo sa gobyerno, kailangan magbalik muna siya ng nasa halagang $1 billion o higit 58 billion pesos na ninakaw niya raw sa taong bayan. Kasi ninakaw niya sa tao yun eh, dapat ibalik natin sa tao. Nakikipag-ugnayan naman na ang Pilipinas sa gobyerno ng Sweden para matukoy ang posibleng lokasyon ni Zaldico. Samantala, umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na mahuhuli at madadala na sa Pilipinas ang mga taong nagtatago para mapanagot sa batas. Hindi natin masasabing may frustration ng Pangulo dahil alam po niya na ang mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno na tumutugis sa mga fugitive ay nagtatrabaho ng ayon sa kanyang utos. Kinakailangan lang po siguro talagang mas pursigihin pa ang paghahanap sa mga taong nagtatago sa kamay ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.